Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. No, pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si former Executive Secretary Lucas Bersamin meron pong hamon. No, hinahamon niya po ang mga senador, no, kasi parang sa tingin po ng iba dahil nabunyag po na yung pera daw po ay dumaloy sa Malacanang sa pamamagitan ng dalawang Yusek na si Yusek Adrian Bersamin, for the namesake of Lucas Bersamin, pamangkin pala yan, at yung isang DepEd Yusek na si Ulay Barbayon, no? Sila po ang mga naituturo o napangalanan ni Senator Ping Lacson sa pamamagitan ni Bernardo na mga kasangkapan diyan po sa mga kupit-kupit o porsyentuhan. Okay, hinahamon na po ni Lucas Bersamin na parang siya ang tinuturong mastermind. Sabi niya ito po ang hamon niya sa Senado. At ganun din po si Senator Jinggoy Estrada, may sinabi naman na iba naman daw po ang mastermind. Ay, ano ba talaga? Sino ba talaga ang mastermind? Madami ba kayo? Para ba kayong yung King Arthur and the Knights of the Round Table? Pero si King Arthur, siya ang hari. Sino yung mga round tables, yung knights? Ang dami namang mastermind, di ba mga kababayan? Baka naman si Sara Kurap and the seven masterminds. Alright mga kababayan, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So dito po mga kababayan, dito na lang tayo gagamit ng balita dyan po sa Abante TNT. Sinasabi dyan, Bersamin, ayaw pa imbestiga sa Senado, idemanda nyo na lang ako. Ayun, ang hamon niya sa Senado. Kung sino man sa inyo ang gustong magdemanda sa akin, go ahead, make my day. Bilisan ninyo. Kung sinasabi nyo ako ang mastermind dahil yung pamangkin ko sangkot, sige. At ang sabi rin po ni Ramon Tulfo, yung kapatid na panganay ng mga Tulfo brothers, talaga daw pong corrupt si Bersamin. Yan ang sabi ni Ramon Tulfo, hindi po sa akin ngayon kung gustong magdemanda ni ES o former ES Bersamin dahil nasa pribado na siya, kasuhan niya si Ramon Tulfo. Kung alam niya nilalibel siya ni Tulfo, pakita mo Bersamin na hindi ka corrupt. Baka may nalalaman si Ramon Tulfo na ikaw ay corrupt. Bakit nagtataka nga daw siya? Bakit ka na-hire pa ng Marcos administration, no? Kasi nung panahon daw ni Digong, corrupt ka na. After nung mo mag-retire sa Supreme Court, no? Napunta ka ng yung tinalaga ka ni Digong sa GSIS. Sinama mo yung pamangkin mong si Adrian Bersamin, no? Akay mo yung Adrian Bersamin. Kaya sabi ni tuloy ni Tulfo, matagal nang corrupt si Bersamin. Ngayon, meron pong nag-aalud na si Bersamin ay isa sa mastermind dyan sa flood control scam. Ang sabi niya sa Senado, wag nyo na akong ipatawag. Didiretso nyo na lang. Kumbaga, nagsasayang lang kayo ng oras. Wag na. Wag nyo nang sayangin ang inyong oras. Ang maganda, ituon nyo na lang yung oras ng pag-iimbestiga nyo sa akin na gumawa kayo ng batas. Idiretso nyo na. Inahayag ni dating ES Secretary Lucas Bersamin na hindi niya kailangang sumailalim sa pag-iimbestiga ng Senado para sa aligasyon na siya ang mastermind sa umano'y budget insertions. Ayan siya daw yun, yung 100 billion, no? Idiniin niya na walang kinalaman ng Office of the Executive Secretary sa mga insertion sa budget at ang pakikialam sa budget ng ibang ahensya ay lampas sa kanilang tungkulin. Dagdag pa niya, mas mainam na magsampa na lang ng kaso laban sa kanya na sasagutin niya ng maayos kaysa tumugon umano sa hearsay na walang anumang patunay o konkretong ebidensya. Correct.
Mamaya, nandyan na naman si Marcoleta. Isisway na naman siya. Didiktahan na naman siya ni Marcoleta. Sasabing, iko-contempt kita. Tatakutin. Iko-contempt kita pag di ka magsabi ng katotohanan. Marcoleta, sabi nga nung amo mong si Sara Tokmol Pusit Duterte, ipakulong niya na ang sarili niya. Yun ang sabi niya kay Pangulong Marcos O ngayon, gamitin natin yon. Marcoleta, ipa-contempt mo na rin ang sarili mo. Bakit? Di ka nagsabi na katotohanan sa susi mo O di ba? Dahil sa sinunod mo ang kahilingan ng iyong mga kaibigan. Para ka pa lang si Genie in the bottle. Their wish is your their wish is your command. Ayun pala, masunurin ka palang aso, Marcoleta Sabi ni Bersamin, wag na sa Senate dahil alam ko roon, there is nothing that I can say there na hindi. If ever they want to charge me as the mastermind, whatever case they want to file, they file it. Talagang antapang ni Bersamin. Yan ang lalaki. Hindi tatakbo. Sige, filean nyo ako. Bersamin, wag kang lalabas ng bansa parang si Bonoan Wag ka rin magtatago parang si Bato Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa diyan dahil wala talaga akong kinalaman tungkol sa budget. Kung mayroon mga tao na gusto akong implicate diyan, itigil nyo na yan. Idemanda nyo na lang ako para sagutin ko ng tama. Kasi right now puro innuendo, puro mga pasaring, correct. Puro mga panlilin lang, kasinungalingan. Yung bang gagawan ka ng kwento, tanim kwento. Para pag maniwala kayo, ulitin ng ulitin, salsalin ng salsalin, ang kaisipan ng tao, yung kasinungalingan nagiging katotohanan. So dito, gawin nyo na. Sino man ang gustong mag-file ng kaso dyan, yung mga galit kay E.S. Bersamin, yung mga, baka naman mga kababayan, baka aawitan na naman yan ng mga Duterte para ilaglag si Pangulong Marcos. Parang yung ginawa nila kay Saldico. Sasabihin na kay E.S. Bersamin, ilaglag mo na si Marcos, mag-aabsuelto ka dyan. Baka maging ES ka pa ni Sara Duterte. Remember, may sinabi na rin siya kay Sara Duterte. Ang sabi ni E.S. Bersamin, mas mainam, mas maganda ang Pilipinas kung si Pangulong Marcos ang presidente. Pero hindi niya naman daw po sinisiraan si Sara Duterte. Di ba? Yung mga ganong pahayag, safe na safe. Pero mag-antay tayo, baka mamaya iba na ang tune niyan, no? Singing the different tune pag nagkataon, mga kababayan. Kaya magmasid-masid tayo sa galaw ni Lucas Bersamin. For the meantime, naghahamon siya. Kasuhan nyo na lang ako. Wala naman akong sasabihin dyan sa Senado. Baka pilitin pa ako, i-contempt pa ako. Ganon. Baka brasuhin ako ng mga asong ulul dyan. Okay, so yan Now, punta naman tayo kay Senator Jinggoy Estrada. Si Senator Jinggoy Estrada, pangiti-ngiti na ngayon. Kasi nag-hearing sila, budget hearing. At napunta naman po sa mga anomalya. Ano pa ang sabi niya kay Marcoleta? Senator Marcoleta, safe ka na. Bumawi kay Marcoleta, mga kababayan. Pero hindi po yun ang punto ni Jinggoy. Kung yung iba, ina-allude si Bersamin ang mastermind sa insertion, ito namang si Jinggoy, ang mastermind naman daw sa mga ghost projects, hindi ang congressman o senador. Hindi daw sila. Hindi yung mga proponent na sinasabi ng mga resource person. Kundi ang mga mastermind sa mga ghost projects ay DPWH engineers. Ayan po yung ulat sa Abante TNT. Jinggoy, DPWH engineers, mastermind ng ghost projects, hindi mga senador, hindi mga congressman. So therefore, paano na naman tong mga DDS na to? Kasi gusto nilang ilaglag si Martin Romualdez. Paano na? Ano sabi ni Jinggoy? Ang mastermind pala, mga DPWH engineers. Paano yan? Sinave niya ba si Martin? Malamang. Ang gusto nila si Martin si Martin ang
ang mastermind, si Pangulong Marcos ang mastermind. Ano na to, Jinggoy? Ano ba talaga, Jinggoy? Oh, paano na? Wala na. Mga engineers pala ang mastermind. O, tama na to. Ha? Hindi umano mga senador at kongresista, kundi mga engineer ng DPWH ang mastermind ng Ghost Project. O, ayun naman pala eh. Anong pala eh? Mga magnanakaw naman pala. Mga ang mga big man pala eh. Ang mga demonyo eh. Mga DPWH engineer eh. Ha? Inihayag ito ni Senator Jingo Estrada sa ikalawang araw ng pagdinig ng Senate Committee on Finance kaugnay sa pambansang budget. Tanong ni Estrada kay Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian kung magkakaroon ba ng partisan ang Regional Development Council dito sa mga flood control projects. Magkakaroon ba tayo ng mga ghost projects? Oh. Sinabi naman ni Gatchalian na batay sa kanilang pagsusuri, mas mababa o tinatayang nasa 30% ng mga proyekto ng mga LGU ang naaprubahan ng RDC at napupuntuhan sa ilalim ng General Appropriation Act. Ang ibig sabihin ho diyan, hindi na ho, kahit na ho nag-uusap yung LGUs, hindi po napupuntuhan ang kanilang proyekto. But in a perfect world, sana ho ganun dahil yung RDC kasama doon sa LGU. DPWH, DANR, lahat ng mga regional agencies. Iginit naman ni Estrada na dapat sa umpisa pa lang ay nagkaroon na ng partisipasyon ang mga RDC para hindi na umabot sa problema ng Ghost Project. Eh ang problema nga tinanggal eh. Tinanggal ni Digong. Oo, tinanggal niya ang kapangyarihan ng mga LGU at iba pa na makialam kundi binigay ang power lahat sa DPWH. Ha? Oh, dapat sino ba ang mastermind ng mga Ghost Projects? 'Di ba yung mga engineer diyan sa DPWH? Hindi naman mga senador, hindi naman mga congressman. O ayan ha, sinave niya na po si Martin. Ang matanong mga kababayan, sino nag-uutos sa mga engineer? Sino yung nagsasabing, hoy may project ako, ponduhan ninyo. Hoy may project ako dito. So sila lang. Sila lang ang may gawa ng projects. Base po sa salaysay ng mga engineers, nakikiusap ang mga mambabatas. Ano man Jinggoy para lang maisalba yung sarili, di ba? Tama bang argumento yon? Kulang ang kwento, Jinggoy. Ikaw naman kasi kabilang ka dyan di ba nga kakasuhan na nga kayo sa ombudsman? Talagang sinasalba ang sarili. Grabe, mga walang delikadesa. Dapat tong mga to, since, dapat ulitin ko, itong mga to, habang iniimbestigahan, magkaroon naman kayo ng delikadesa. Mag-leave of absence muna kayo sa Senado o sa Kongreso, nakakaya kayo kasi iniimpluwensyahan nyo no, nang iimpluwensya kayo, nagtatanim kayo ng inyong sariling kwento. Marami pa man din mga gullible, mga madaling mapaniwalang Pilipino. Naku, Diyos mio, para lang maisalba yung sarili niya, manisi siya. Ganun naman talaga mga kababayan. Turo-turuan na, para ano bang laro yan? Ha? May laro bang ganyan nung bata tayo? Turo-turuan. Alright mga kababayan, kayo po ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.